Apisara ng Bagyo Aghon sa mga linya ng kuryente, dumagdag sa problema sa supply. Kaya red alert na naman ang Luzon Grid ngayong araw. At babala ng DOE, posibleng maulit pa ang red alert kung hindi makakabalik sa operasyon ng mga planta. Saksi si Jonathan Andal. Sa kasagsagan ng hagupit ng Bagyong Aghon sa Legazpi City, Albay, nabuwal ang punong ito at bumagsak sa dumaraang tricycle. Sugatan ng driver at 3 menor de edad na sakay nito. Sugatan din ng 53 anyos na lalaki at 12 anyos niyang apo nang mabagsakan ng puno ang kanilang bahay sa Mercedes, Camarines Norte. Ayon sa MDRRMO Mercedes, itinumba ng nagdaang buhawi ang puno. Wala namang nasaktan nang mabagsakan ng puno ang isa pang bahay sa Masbate City. 7 na ang kumpirmadong sugatan dahil sa Bagyong Aghon ayon sa NDRRMC. Bineberipika rin nila ang 5 naiulat na namatay sa kasagsagan ng bagyo, kabilang ang isang bata. Lumubog naman ang isang pampasaherong bangka sa Masbate. Ayon sa Masbate PDRMO, wala pang storm signal at travel advisory ang Philippine Coast Guard nang bumiyahe ang bangka. Pero inabutan sila ng masamang panahon sa gitna ng dagat. Nailigtas ang 42 sakay nito. Nitong weekend, stranded ang mahigit 1,400 pasahero sa 8 pantalan sa Bicol Region. Pero simula kahapon, pinayagan ng bumiyahe ang ilang roro sa Albay, Catanduanes at Sorsogon. Sa gitna ng malakas na ulan, gumuho ang lupa sa bahagi ng Detour Bridge sa Panganiban, Catanduanes. Habang sa Bakakay, Albay, nagkaroon ng pagbaha na may kasamang bato at putik. Nagka-mudslide din sa Tikitik section ng Buntok, Baguio Road. Hinagupit din ng malakas na ulan at hangin ang Marcos, Ilocos Norte. Naputol ang ilang punot na bagsakan ng isang bahay. Nilipad din ang bubong ng pugon na ito. Wala namang nasaktan. Binaha naman ang ilang kalsada sa Baler, Aurora. Sa dagat, matataas ang mga alon na sinamantala ng ilang surfer. Hindi rin nagpatinag ang ilang turista. Ipinatutupad ang no sailing, no fishing at no swimming policy. Pero manageable pa naman daw ang sitwasyon sa baybayin, kaya pinayagan din silang makaligo. Todo bantay ang mga lifeguard. Bukod sa Baler, nakatutok din ang PDRMO sa mga bayan sa Northern Aurora dahil sa banta ng storm surge. Medyo lumalaki na rin po yung mga alon dito. Kaya nagkaroon na rin po tayo ng mga advisory. Higit na apektado ang mga mangingisda. Malaking epekto gawa ng hindi kami makapalaot. Umaasa lang kami sa dagat. May gale warning at naka-blue alert status pa rin ang buong Aurora. Sa gitna ng pinsala sa iba't ibang lugar, namahagi na ng tulong ang gobyerno na mahigit 1 milyong piso ayon sa post ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagdulot din ng bagyo ng brownout na nararanasan pa rin sa ilang lugar tulad sa bahagi ng Laguna. 20 power plants ang apektado ng Bagyong Aghon. Karamihan dahil sa mga linya ng kuryenteng napinsala ng malalakas na hangin o ulan. Pero dahil may mga dati nang di gumagana, 34 lahat ang mga di nagsusupply ng kuryente. Typhoon caused substantial decrease in available power supply in the grid at a time when the hydro power plants have not yet recovered from their low water supply. Kaya naman may red alert pa sa Luzon Grid hanggang alas 10 ng gabi na susundan ng yellow alert hanggang hating gabi. Pinagtitipid muna ang lahat ng kuryente. Pag di sila nakabalik, may red alert tayo next. Parang makakabalik naman siya kasi the plants are okay. It's more of the lines coming in naman ang nagiging issue. But rest assured, everyone is working on this. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Naaresto na suspect sa pagpatay sa isang mataas na opisyal ng Land Transportation Office o LTO sa Camias, Quezon City. Itong Biyernes, pinagbabaril laban sa ng kanyang van ang biktimang si Mercedita Gutierrez. Ayon sa PNP, natunto ng suspect dahil sa ORCR at motorsiklong ginamit sa krimen. Hindi raw nila inaalis ang posibilidad na mayroong nag-utos sa gunman. No comment ang sagot ng suspect sa mga tanong ng GMA Integrated News. Sa korte na lang daw siya sasagot. Sasampahan siya ng reklamong murder habang patuloy ang investigasyon. Nanawagan ang kampo ni Bamban Mayor Alice Guo sa kanyang ina na magpakita na para maipa-DNA test. Ang Office of the Solicitor General naman nangangalap na ng mga dokumento para malaman kung may sapat na basehan para sa co-warranto proceedings laban sa alkalde. Saksi, si Mav Gonzalez.
Sa gitna ng mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Bamban Mayor Alice Go, nangangalap ngayon ang Office of the Solicitor General ng mga dokumento. Aalamin kung may sapat na basihan para sa quo warranto proceedings upang tingnan kung nararapat nga bang humawak ng posisyon sa gobyerno ang alkalde. Sa ilalim ng Local Government Code, Filipino citizen dapat ang mga nahalal sa mga local government posisyon. Ang sabi ni Mayor Go sa mga pagdinig ng Senado, Chinese ang kanyang ama pero Pilipino ang kanyang ina. Kaya nakasalalay sa kanyang ina ang kanyang pagka-Pilipino, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza. Sa ilalim ng kasalukuyan or 87 Constitution, sapat na, it is enough that a person was born of a Filipino mother. Hindi na kailangan siya ay nag-elect ng Philippine citizenship. Una naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit naging tungkol kay Go ang pagdinig na dapat daw ay ibalik sa Pogo? Ang usapin naman sa yaman at buwis, pwede aniyang idaan sa Solgen. Gayon din ang question sa kanyang citizenship. Kung posibleng katiwalian naman, ombudsman ang dapat umanong tumalakay. Sabi naman ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Angsi, tila nalihis na ang investigasyon ng Senado sa Pogo at naging sarswela. Anya, hindi raw maganda sa imahe ng Senado ang tinawag niyang witch hunt at personal na atake. Tugon naman ni Senador Risa Hontiveros, hindi ito pag-atake sa mga Pilipinong may Chinese heritage, sabay giit na may dugong Chinese din siya. Hindi raw ito witch hunt o tungkol sa politika, kundi tungkol sa national security, accountability at tungkol sa pagkabigo na ma-regulate ang mga pogo. Bagamat hindi pa tiyak, malamang daw na paharapin pa rin si Go sa magiging executive session ng Senado. Imbitado rin ng ilang law enforcement agencies, kabilang ang Justice Department, PNP at National Security Agency. Importante yung itanong dahil si Mayor Alice na walang maayos na record dito sa bansa, ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas. Na ayon sa Intel, ay sangkot naman sa surveillance at hacking activities, lalo na sa mga government websites. Nanindigan naman ang kampo ni Go na Pilipina ang nanay ng alkalde. Naghahanap siya. Yung nga sabi ko sa next year, ilabas lahat ng mga meron, may mga album. Di sasagutin namin yung pagdating namin sa Solve. Panawagan nila sa ina ni Go. Yung mami niya kasi problema, hindi naman niya nakita yan. Kaya sana lumabas yung namin para ma-DNA natin. Para sa GMA Integrated News, si Mav Gonzalez ang inyong saksi. Kinundina ni Davao City Mayor Baste Duterte ang pagkakatanggal sa pwesto ng 35 pulis Davao. Sa gitna po ito ng investigasyon sa pagkakapatay sa 7 suspect sa mga operasyon kontra droga. Saksi si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Base sa rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service o RIAS-11, tinanggal sa pwesto ang 35 PNP personnel ng Davao City, epektibo May 24 ng gabi. Ayon sa Police Regional Office 11, bahagi ito ng proseso sa isinasagawang investigasyon hinggil sa 7 drug suspect na namatay sa buy-bust operation. Matapos magdeklara ng war on drugs, si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte noong March 22. Tanggalan sila sa ilahang pwesto while ongoing an investigation para mamahimong fair, just, mawala ang doubt na ma-influensyahan nila ang mga witnesses or basig itamper nila ang mga evidences kaya naglingkod din sila din. Kabilang sa na-relieve ang ilang station commanders. Ang mga na-relieve na police ni-reassign sa Regional Personnel Holding and Accounting Section ng PRO 11. Una nang na-relieve sa pwesto noong May 23 si Davao City Police Director Richard Badang. Kanyang naghihimo sa Regional Director is part lang sa trabaho, part sa process, wala'y personalan, wala po'y leaning sa any politika. Ang pagkakatanggal ng mga PNP personnel sa lungsod, kinundena ni Mayor Baste Duterte na tinawag niyang pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga nakatataas. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Duterte na hindi umano makatarungan at wala itong basihan dahil naaayon umano sa batas ang isinagawang buy-bust operation ng pulisya base sa nakalap na ebidensya. Ipinunto ng alkalde na sa ilalim ng batas, ang city at municipal mayor ang may operational supervision at control sa PNP units sa kanilang nasasakupan. Nanawagan ang alkalde sa agarang pagpapabalik sa pwesto ng mga tinanggal na opisyales. Sagot naman ng PNP. The station commanders and the city directors were relieved
under the doctrine of command responsibility. So titingnan kung nagkakaroon ba ng kapabayaan sa supervision. Kung sakasakali nga po na magkakaroon po ng findings na wala naman po silang nilabag na any existing protocol, particularly yung police operational procedure po natin, ay maaari naman po silang ibalik doon sa kanilang original assignments and position or to any other position commensurate to their qualifications. Kaugnay naman ng deployment ng 2 SAF battalion sa Davao, nilinaw ng PNP na bahagi ito ng kanilang counterinsurgency operations. Matagal na raw nakadeploy roon ang SAF troopers. Hindi lang daw ito sa Davao City kundi maging sa iba pang lugar na mayroong problema sa mga rebelding NPA. Para sa GMA Integrated News, ako si John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Sugatan ng 5 Koreanong turista sa Lapu-Lapu City matapos matangay ng alon ang sinasakyan nilang banana boat. Dalunod naman sa ilog ang isang dalagita sa Calasiao, Pangasinan. Saksi si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Balitang Bisdak. Gagraduate sana ngayong Mayo sa grade 6 ang 13 anyos na si Jamila Di Guzman. Pero di na siya makatunton sa entablado matapos siyang malunod sa ilog sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa mga kaanak ng biktima, niyaya si Jamila ng kanyang kapatid na maligo sa ilog. Hanggang sa napadpad siya sa malalim na bahagi ng ilog na aabot umano sa 10 talampakan. Kasi dyan, ang babaw. Siguro pag ng bata, pumunta sa malalim. Kaya yun ang siguro nangyari. Hindi man lang nagsakluro yung kuya niya. Doon pa sa banda roon pa nagyaya ng sakluro na sabi niya, nalulunod si Jamila, sabi niya doon sa banda-banda doon, sa dulo pa. Kaya sana doon na nagsigaw-sigaw na nasagi pa yung bata. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kapatid ng biktima na anyay na trauma sa pangyayari. Nauwi rin sa disgrasya ang bakasyon ng ilang Koreano matapos humampas ang kanilang sinasakyang banana boat sa mabatong lugar sa Lapu-Lapu City. Sugatan ang mga turista, kabilang ang 3 minor de edad. Batay sa investigasyon, biglang lumakas ang hangin kaya natangay ang banana boat. Nasa siguro nilapses ang operator sa jet ski kaya huwag siya maglingi nga di sa ito niya gipugos og lamba kay ni kuha naman ang banana boat diri naman sa daol sa baybay nga in kaso iyang malambang gina siya iya tagi secure daan dili sa kabatuan malambang kuan itong banana boat. Nilinaw naman ng operator na nagkaayos na sila ng mga apektadong turista. Para sa GMA Integrated News, ako si Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang inyong saksi. Mga kapuso, papalayo na po sa bansa ang bagyong Aghon. Pero may mga lugar pa rin nasa ilalim ng signal number 1 base sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa. Signal number 1 po sa northern portion ng Aurora at eastern portion ng Isabela, pa-northeast ang galaw ng bagyo at inaasahang lalabas ng PAR sa Miyerkules. At base sa datos ng Metro Weather, halos maghapon ang mga pag-ulan bukas sa malaking bahagi ng bansa. May tsansa ng matitinding buhos ng ulan kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, huwag kalimutan magdala ng payong dahil mataas din ang tsansa ng ulan bukas. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.